Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, sa tayo babalik muli mga babayan at eto na nga ang ating pag-uusapan ngayon. Ang inyong nakikita ngayon ay walang iba kundi si Senator Ping Lacson mga kababayan. No? Ang bagong head po ng Blue Ribbon Committee mga babayan at dito no, meron po siyang isang matinding pasabog mga kababayan. No, na tila sinasabi nga po niya no, sa kanyang press con kanina na meron pong involved no, baka no, sinasabi niya mga kababayan na isang senador no, na tumanggap no, ng suhol o lagay no, mula po no, dito sa isang kontraktor mga kababayan. No? So yan po no, yung kanyang matinding pasabog na iniimbestigahan po nila mga kababayan. No? Paano naman no, na nadawit no, itong si Senator Jinggoy Estrada dito? Okay, so yan ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers natin. Maraming salamat sa inyong suporta. Pakilike naman po ang ating video ngayon at pakishare na rin no, para mas maraming makapanood. Okay, so eto mga kababayan, no, panoorin natin no, itong isang matinding pasabog ni Senator Ping Lacson. At parang ito po no, ay nakukonekta doon sa pasabog naman po na itong si Bryce no, Hernandez dyan po sa hearing ng Congress mga babayan. Kung titignan natin itong dalawang video na to mga babayan, ay konektado po sila. No? Okay, so yan ang ating aalamin ngayon at syempre pag-usapan po natin yan. Alright, so eto, kayo po ba no, naniniwala? No? Anong opinion ninyo? No? Meron ba mga babayan? No? Meron bang kinalaman? No? Etong Senator Jinggoy Estrada. Kayo po ba ay naniniwala no, na itong si Senator Jinggoy Estrada mga babayan ay konektado no, o may kinalaman dito sa mga flood control anomalies na to? No, yan po ang ating tanong ngayong araw na to. No, i-comment nyo lang po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright, so panoorin natin to mga babayan at ating alamin at pag-usapan. Alright? Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta. So ayan mga kababayan, meron pong isang contractor na nagpunta daw sa Senado. No, at yan po yung ipapatawag nila. No, pero no, meron na pong kopya itong meron na pong lead etong si Senator Ping Lacson mga babayan na nakita po no, di umano sa CCTV no, na meron daw pumunta sa opisina ng isang senador mga babayan. No, anong ginawa doon sa opisina? Sinong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? Senador po, mga kababayan, yung sinasabi dito ni Senator Ping Lacson. Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa nung dalaw ng pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025, recently lang. And we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, nagbagsak di umano, and I'm saying this is just an allegation, di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, doon sa first district kung saan.
So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talagang insertion na wala sa House version, pero lumabas ito do sa after BICAM. Okay, so yan mga kababayan. Please don't forget to subscribe din po dyan sa PH News Update mga kababayan. Ilalagay ko po sa link yung sa ibaba yung link at paki-click nyo lang po at paki-supportahan din po, paki-subscribe po yan mga kababayan. Okay, so balik tayo doon sa sinasabi ni Senator Ping Lacson mga kababayan tungkol po doon sa 350 na sinabi ni Bryce. So ito po yan. Para mas ma-connecta natin mga kababayan, yung sinasabi ito nga si Senator Ping Lacson. Ito yung hearing ngayon, diyan po sa House of Representatives. So ito, yung naging statement nito nga si Bryce Hernandez mga kababayan. Right? Tuloy natin. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, kapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Eto na. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Yan, mga kababayan. Yan yung sinasabi ni Senator Ping Lacson. Na kung saan, yung 355 million ay ipinacheck po niya. At lumabas na mayroon talagang insertions. Mga kababayan. So yun ngayon yung kasama doon sa iimbestigahan sa Blue Ribbon Committee. Yung sinabi na yan ni Bryce Hernandez. At nagkataon, mga kababayan, na mayroon. Nako, medyo yari dito si Senator Jinggoy, mga kababayan. Nagtugma eh. Nung chinek, may nakita, mga kababayan. Ano sa palagay ninyo? Yari, lagot. Tuloy natin yung kay Senator Ping Lacson na kanyang press release kanina para mas maintindihan natin ano ba yung konteksto nito. Okay? So, ito yan. So, yun sa mga kasuhan yun yung may pinakamabibigat na kasalanan na meron ng hawak na mabigat na ebidensya laban sa kanila. Correct. Yung malinaw na malinaw. Yung pagpasok lang sa kasino, meron na yun, yung PD 1869, di ba? As amended. At yun, pwedeng itawid doon sa RA 6713. Pagkatapos yung malversation nga, yung using fictitious name or concealing true name, Article 178 ng Revised Penal Code. Meron din karampatang parusa yon. And of course, yung paggamit ng mga ng fake na driver's license, yung umaksyon na rin yung LTO. Pero sir, kahit na sila yung makasuhan na, ipapatawag pa rin sila sa Senate hearing? Oh yes, definitely. Lalo na, sina Bryce Hernandez, lahat sila, yung BGC boys, papatawag namin yon. Sir, before RG, so sir,
Yung bang nasimulang direksyon ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, yun din ang susundan nyo na direksyon o magbabago kayo ng direksyon? Hindi, yun din ang, kasi yun naman in aid of legislation, tapos yung mandate ng Blue Ribbon, maliwanag naman accountability of public officials. No? So yun pa rin ang direction, wala mababago. Yun lamang siguro, kung ano yung matutuklas sa panibago, ihahalo namin yun. Sasama. At magkakaroon pa ba mga part 3 yung privilege speech, sir, o wala na? Depende. Ganun pa rin ang sagot. Depende. Kung mayroon mga bago, hindi yung uulitin lamang, similar or the same, yung mga flood control na ghost, ano na yun tapos na tayo doon. Kasi case studies lang naman yung ating pinakikita. Parang pakita natin, ito ba yung microcosm nung nangyayari sa buong Pilipinas? It seems so, no? Dahil kanina lang, mayroon nagre-report na yung sa ibang bahagi ng kapuluan, ganun din, mga ghost projects. Pero yun, i-compile na lamang, pero hindi na para ihayag pa sa privilege speech kasi baka maumay na kayo. Kasi nga ang tanong iba, wala ba sa Mindanao, wala ba sa Bicol region, wala ba sa Visayas, na-focus Pero na sa actually Luzon? meron, kaya lang hindi na namin sinama kasi repetitive na Ganun din Papakita tayo ng mainis lang kayo kasi butas-butas, substandard, mainis din kayo kasi ghost na naman. So hindi ba nakakaumay yun? Tama na yung nakita natin na talamak yung pag-violate o paggamit ng kaban ng bayan. Okay, RG. To what extent will you pursue yung accountabilities naman ng lawmaker proponents? First on the Senate and secondly in the House. Kasi nga po, yun na lang ang kulang. Alam na natin yung modus, alam na natin yung mga kasabwat doon sa alleged kasabwat doon sa DPWH, sa contractors. Yung accountability direction is towards na doon sa mga lawmaker proponents. So are you going to, number one, open the records of the BICAM to know who are the proponents? And number two, will you be recommending cases against fellow lawmakers, whether senators or congressmen? We will always be guided by evidence. Kilala niyo naman ako, RJ. Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santuin. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Bakit pa tayo? Although, in aid of legislation, pero meron kaming isi-share namin sa executive branch, whatever pieces of evidence na mag-gather, para magamit, ma-put into good use. And again, yung pupurso namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabi obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? So pupurso namin yon, and as we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Tamina, ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta dito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya yung napuntahan, bakit nagpunta rito yung WJ, and kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala kang makukonclude. Pero kung may allegation na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa nung pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025, recently lang. And we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, nagbagsak di umano, and I'm saying this is just an allegation, di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, doon sa first district mo, kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act, kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talagang insertion na wala sa House version, pero lumabas ito doon sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version
or sa BICAM yun na-insert. Now, we would like to find out, kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Kasi kung walang record yun, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or yellow pad or yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito yung chairperson ng Finance Committee or yung Appropriations Committee chairman. Now, kung merong confirm na merong 355 million pesos na talagang nai-allocate para sa Bulacan. And we went further, meron ng 5 projects identified na na-award na, out of the 355 million. Now, my team or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. At titingnan namin sa ground ano yung status kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM na isang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung dalawang tao. So, titingnan natin yung kasi kung gano'n ang pattern sa First District Engineering Office ng Bulacan, posible na gano'n din ang ginawa dito kasi hindi pa naman sila nabubuko ng Mayo eh. Di ba? Ngayon na naglabasan ito. Kung magre-remedyo naman sila, kaya I'm free to announce it to you, hindi nila kayang gawin yung kung halimbawa naghahabol sila. Subukan nila yung 2 days na makasingil sila ng 46%. Hindi kaya yon physically. That's a physical impossibility. So maghabol man sila, kaya namin unahan. Ika nga, kung ganun din ang pattern. Ba ang Senado? And can we ask for a copy? Not yet. Ako, hindi ko pa rin nakita. It was just reported to me. Bago ikaw, RJ, ako muna. Pero invited siya sa next hearing, sir. Papasupin ako yung in charge sa CCTV rito. Para siya yung mag-testify na actually on this date, at this time, ito yung, makita mo sa CCTV yun eh. Pero mas mainam na yung formally, i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saang opisina, kailangan yun eh. Kasi kung CCTV alone, hindi mo mapagsalita yun eh. Pero may initial info kayo, sir, kung kaninong office na meron, senator? pero hindi validated eh. Kaya mas magandang tingnan na muna. Sir, will you be inviting? Pinasecure ko na yung footage. Ito pa isang maganda kay Senator Lacson, mga kababayan. Hindi siya agad nag-pinpoint. Kailangan may resibo lagi siya. Diba? So, sinasabi niya nga dito, hindi siya pwedeng, hindi siya basta-basta nagsasalita ng kumbaga ng tapos. Kung bago siya maglabas ng detalye, siguraduhin niya na may resibo siya. Na may sapat siyang ebidensya, mga kababayan. Di ba? It's a good thing that it happened last August 19. Kasi ang lifespan ng footage, 1 buwan eh. Yes. Kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon, hindi na natin burado na yan. Sir, ipapatawag niyo rin po ba yung past chairman ng APRO or ng Finance? Interparliamentary courtesy. But yung Finance at least? Kasi papag-usapan natin si Senator Grace po para ma-identify kung saan or kung sino yung nag-insert ng 355 billion na yun. Kasi establish na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB, o sa House GAB. So, ganon. Okay. In your privileged speeches po kasi you also referred to cases in past budgets that were covered by past leaderships by SP Soto in his first SP and SP Subiri. Papatawag nyo rin po ba yung finance chair nung tingnan panahon muna natin kung ano yung... Alright, so yan mga kababayan. So ito muna yung ating latest news update ngayon, mga kababayan. Tungkol po dyan sa ginagawang investigasyon din ni Senator Ping Lacson bilang head po o chairman ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Sino kaya itong senador na to, mga kababayan?
Again, ulitin natin, hindi po natin sinasabi na si Senator Jinggoy Estrada po. Yun, mga kababayan, dahil yan po ay akusasyon pa lang, neto nga si Bryce Hernandez. Okay? So, ito po ay aabangan natin kung sino, yung senador na sinasabi ni Senator Ping Lacson at para mas maimbestigahan nga po anong ginagawa ng contractor na yun doon, mga kababayan, sa opisina na yon ng certain senator, mga kababayan, na pumunta po diyan po sa Senado para mag-deliver daw ng obligasyon. Kano kaya yung obligasyon na yan? Okay, so yan muli, maraming salamat sa lahat ng patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm happy.